We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagwala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako, kag-komprehensibo ang mga balita sa Bisaya nakatungda. Ako naman sa Irene Priatos, live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka mga talamnan nakitaan na sang litik bangod sang tuman kainit nga tiyempo. Epekto sang El Nino amat-amat na nga mabatyagan sa mga mangunguma. Samtang National Irrigation Administration 6 nagapatuman na sa rotational water delivery schedule bilang pangaman sa El Nino. Nakatutok Zen Kilantang Sasa. Nagalitik nga duta kag halos malana ang duta sa ini nga talamnan sa Laganas, Iloilo bangod sa tuman kainit sang tiyempo. Suno kay Manong Raul, amat-amat na nga mabatyagan ang epekto sang El Nino sa ila pananom nga humay. Nagpasimpalad sila sa gihapon sa pagtanom. Makagwala bungaya kag magdula ang tubig ti okay na. May kwaon lang gabis kang gamay-gamay lang. Oo, pasipalan na. Ang iba nakapreparar na sa posible epekto sang El Nino. Si Manong Jr. nag-umpisa na sa pag-ani sang humay antes maapektuhan sang tig-ilinit. Na may target ikaw magpanguma kung saan ka maka-harvest. Kag mag-start abi ikaw mga May, first cropping, ma-harvest mo mga September and early kang October. Dahil may nga mo ron October, maka-second crop ko. Natalupang da ni Manong Nestor nga isa ka rice dealer ang halos nagamay nga ani. Gani na budlayan ini sa pagpangumpra sang palay. Bagay itlad patubas sa sekretariat lad dag 50 lang ani anak iba. Ang mga bantod lad mga tag 30 lang ani. Ti perdegid ang mangumat lad iti way ka uran we pirak bulan nya to. Samtang nagapatuman sa rotational water delivery schedule ang National Irrigation Administration 6 bilang pagpangaman sa El Nino. We ensure nga we only deliver water sa mga areas that needs water. So for example, ang mga upstream gawa nga mga areas, una sila ma-deliver. And then after a week, hindi na nila kinahanglan ng tubig, siradahan naman sila, sa sunod naman kami. So, tapos whenever they need water naman, sila naman buhian sang tubig. Kay kun ang muna ba lang nga buhian mo tanan-tanan sila mapasulod sang tubig, bisan hindi nila kinahanglan, may tubig sila. So we kind of manage whatever available resources that we have. Ginatutukan man ang mga banwa nga makabig tail end sang irigasyon. Ginapahibalo sang ahensya ang Irrigators Association nga magapatigayon sang closure umpisa March 1 tubtob May 1, 2024. Wala sang third cropping gani bastante ang supply sang tubig sa mga irigasyon subong nga tuig. Samtang nagkalit ng iban sa pagtanom sang sandiya bilang alternatibo sa humay. Basta summer amon gid tanom sandiya gid gapang nandiya kami. Kaya lang-alang naman kung humay sa... Kung humay, subong lang-alang na gid. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Promisa nga ayuda kabaylo sang perma sa People's Initiative ginaligar nga nagaluntad sa Barangay San Francisco, Barotac Viejo. Punong barangay nagdepensa nga wala sang money involved kag wala ginapilit ang tao sa pagpirma. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Haro Plaza sa Iloilo City. Kim? Jert, sa tuyo nga liwat naman iduso ang charter change o kontsatsa sa pungsod, ginapapirma ang mga pumuluyo sa People's Initiative sa isa ka barangay sa Barotac Viejo sa pasalig nga may mabaton nga kwarta. Ayuda, baylo pirma.
Ini ang alegasyon sa isa ka progresibo nga grupo sa ilang pagpangusisa sa mga residente sa Barangay San Francisco, Barotac Viejo, Iloilo sang tinalikdan nga Huwebes. Sunod sa chairperson sa isa ka progresibo nga grupo nga pamangkas, may mga opisyalis sang barangay nga nagapalibot sang papel nga ginapapirmahan sa mga pumuluyo sang barangay. Dugang sini, wala gina-explikaran ang mga residente sa kung ano ang pirmahan kag nagapromisa sang ayuda gikan sa gobyerno. Di dapat ibutang ni sa proper na diskusyon kag dapat pakita para may pagpatag sa tao. Agad nga makakomento ang tao kung isakto ini, batunon sa ini, mapirma kasi niyo kung hindi. Pero wala Gulpi-gulpi lang yan kag ginapadali pa sila sa ipasa dayon kuno. Ginkumpirmar sa punong barangay sa Barangay San Francisco, Barotac Viejo nga naga-house to house sa pagpalibot sa papel sa pagpapirma sang People's Initiative para sa charter change. Sunod sa punong barangay, ginpaatag nila sa pumuluyo ang pilirmahan kag wala sang pilitay. Kaya mo na ang ginapanamon sa tao, pinapaintindi kung hindi sila, wala na mo napilit na papirma bala. At least ginapatag man sila. Dugang ni Balayo, wala man sa kwarta kung ayuda nga baylo ang pirma. May nagatangata kuno tagsin. Kasama niya wala na yan. Tapos waiting may ginapasalig sa tao na may ayuda, wala. Samtang wala pa sa may nabaton nga reklamo ang talatapan sa Department of Social Welfare and Development 6 tuhoy sa impormasyon nga nagahalin sa pondo sang ila programa ang ginapasuni kwarta ka baylo sang pirma. Nagpasalig ang ahensya nga nagakadto sa nagakadapat nga benepisyaryo ang pondo sang programa. No formal complaint was received by the SWD. Okay, so nasa towards him nga ang pag-implement sa bon sa mga programs and projects will be based on the guidelines. Kung ano ang mga requirements, ang ulang ina ang amo niya ida-comply sa mga clients. Jert, ginpanginwala man sang Secretary sang Department of Labor and Employment nga halin sa pondo sang ilang mga programa ang kwarta o kung ginapahayag kwarta nga ginapanagdag para sa charter change. Nag-abiso sila o nag-hingi sa publiko nga gilayon na i-report sa ila ang kasubong nga mga hitabo. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas. Mga puso sa Bacolod City naman hublag protesta, noise barrage, ginpatigayon sa mga transport organization agud iduso ay extension sa consolidation. Mga driver kag operator sa Negros Island naging kabahin na sang panawagan. Yaring balita nga itong gintutukan. Kapin 600 sanan ka mga driver nagikan sa nagkainayan transport organizations nga konektado sa Undo, Piston, Manibela kag Bacolod Incorporated ang dululungan nga nagpamusina sa isa ka noise barrage nga patigay sa Government Center grounds. No consolidation! No consolidation! No consolidation! No consolidation! Ang noise barrage kag hublag protesta ang pamagi sang grupo nga ipakita ang ila pagpamatok sa PUV Modernization Program kadungan sa pag-arangkada sa hearing sini sa Kongreso subong Martes. Magluwas sa mga driver sa Bacolod City, namutikan man ang presensya sa out-of-town driver operators kangay sa mga may ruta nga sila'y kagtalisay. Amat-amat naman nga ginabalay sa mga LGU sa Negros Island ang ila kaugalingon nga LPTRP nga pundasyon sang PUVMP. Si Lolo Nestor, 74 anyos, masobra 40 na katuig, nga ginabiyahe ang jeep nga may ruta Talisay, Bacolod. Bangod sa Katigulangon, alang-alang na inikono makapangita sang laing nga obra. Di kami makuha sa milyon. Dati kung wala na kami palang abuyan, kagang kabataan naman sa uli magutman, wala na tayo ilan na lang na yan. Ang ini naman yung mga driver, wala na ganyat nga mga mo apisar niya ginapasuni mas hayahay sang sa mag-arkila sang jeep kag lukduhon ang padayon nga nagataas nga boundary. Pabor man ko yung arkila system lang kasi siyempre kung magdili ka may 10-4 ko kabata nga may pabalong na daw adlaw, hindi ko kaon ang pabalong ko sila. Kami nga mga driver debe sa Talisay wala pressure. Yang 450 namon ako subong may bata ko nga college.
Di paano na lang. Abisar nagkuntat biyahe halin alas 8 tubdob udto, hindi kuno ini makabig nga transport strike. Wala ang may ini nakakuha permiso gikan sa LTFRB. Ginadeklara na sang LTFRB nga kolorom ang mga salakyan sang aton mga operator kag driver. So, but sila yun na base ang LTFRB diri ang may violation. Maluwas sa grupo, magapatigayin man sa hublag protesta ang isa pakapakasyon sang Bacon Incorporated ni Rudy Agsab Katedral nga kalyado man sang Manibela kag Piston. Nagapabili ng panawagan sa grupo nga ipaiway ang pag-phase out sa traditional units. Ibalik ang 5 katuig nga prangkisa kag mahanugutan sila nga magpasad sa lokal nga supplier agod mapaiway ang pagpangutang sang malapit 3 milyones pesos para sa isa ka modernized jeepney unit. Opo, Kenil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Samtang padayon ang panawagan sa No to PUV Phase-Out Coalition Panay sa gobyerno sa pagpamatok sang compulsory nga consolidation sa idalom sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Sunod sa lead convener sang grupo, may ginpatigayon nga nationwide transport strike ang Piston kag Manibela subong adlaw sa pagpamatok sa modernisasyon. Ginakabig sang grupo nga historic ang caravan protest nila kahapon, mangun malapit 200 ka mga driver kag operator ang nagupod. Luyag sang grupo ang pag-develop sa mga salakyan apang suwestyon nila ang locally produced kag hindi ang sasubong nga modernized jeepneys nga halin sa China. Nanindugan ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, wala na sang extension ang consolidation sang traditional jeepneys apisar sang napatigayon nga protesta sang transport groups. $1.7 million pesos nga balor sang suspected shabu na recover sang kapulisan gikan sa duha ka mga high-value individual. Samtang City Drug Enforcement Unit nagpahayag nga wala sang dapat kabalakan ang publiko apisar sa pila na kaasud-asud nga operasyon sa diin minilyon ang recoveries. Si John Sala nakatutok. Balik presuhan ang duha ka mga subjects ng drug bypass operation kagabi sang City Drug Enforcement Unit kasaday alias Ryan kag alias Ernesto. Nakuha ng duha sang 23 ka sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 250 grams kag nagabalor sang 1.7 million pesos. Si alias Ryan ang may kaso nga frustrated murder kag napreso na sadto, samtang si alias Ernesto naman ang nakaagiman preso sa mga kaso nga theft kag pagbaligya sang illegal nga droga. Pero mga 2 weeks naton gin-monitor ang activities ng aton mga target kag na-consummate natin kagabi. Residente sang Rizal Palapalado si alias Ernesto, samtang tagatan sa Bonifacio naman si alias Ryan. Masami nga nagkalain-lain nga lugar sa syudad sang Iloilo ang ilang mga parokyano, samtang padayon pa nga na-verify ang ilang ginakuan sang supply. Sa sulod sang isa ka semana, minilyon ang na-recover nga mga illegal nga droga gikan sa nagkalain-lain nga drug bypass operation sa syudad sang Iloilo. Gani kadamaan ang nagakahangawa kun balaliwat naman nga mahingadlan nga mo Shabulay City ang Iloilo City. Apang suno sa CDEU, wala sang dapat kabalakan ang publiko. Wala man dapat sa ikalarma ang aton pumuluyo, sir, kay madakpan naton ang illegal nga droga nga ginapasulod sang mga drugista diri sa aton sa Iloilo City. As long na may information kita, sir, punggan naton ang pagsulod sang illegal nga droga para wala sila. Wala man sang may namonitor nga dalagkong ang grupo sa syudad sang Iloilo ang CDEU, kaglunsay halin sa luwas sang syudad ang mga na-recover sa mga subject diri. Upod kay Hans Discerto, John Sala. 1 Western Visayas. Shabu Pamor, masobra 1 million pesos nga balor sa illegal nga droga na recover sa drug bypass operations nga ginkasas ang NOCPPO sa sulod lang sa isa ka semana. Ginhalinan sang droga pagdayon pa ang ginahibalo. Nakatutok kay Ring Pedreso. Naglabot sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga ang na-recover sa kapulisan sa asud-asud nga drug bypass operation sa Negros Occidental sa sulod sa isa ka semana. Nagdangat sa 27 ka operasyon kontra droga ang ginpatigayon sa kapulisan halin Enero 8, tubtub Enero 14. Isa ang Silay City sa may pinakamadamo nga nagkaladakpan bangod sa illegal nga droga. This is the effect of the backtracking we've been conducting or monitoring. Padayon man ang koordinasyon sang NOCPO sa Bacolod City Police Office matapos ginpahayag sang nagkaladakpan nga manugpangista kag ginakabig high-value individual sa Silay City Police nga halin sa syudad sa Bacolod ang droga.
Samtang magapatigayon sang case review ang NOCPO angot sa shooting incidents nga nagluntad sa probinsya sang tuig 2023. 43 ka mga kaso na ang ginpasaka sa kapulisan batok sa mga suspetsado. Kabahin man sa iga-review ang insidente sang pagmassacre sa pamilya Fausto sa Himamaylan City. We're trying to see to it na ma-file na pa rin natin yung kaso. Sabi ko nga po, all the folders were already prepared. Ang inaantay lang po natin is yung witness po natin. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, Juan, Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, doble halong sa pagluto kag siguraduhon nga hindi pagpabayan ang nakasindi nga kandila ginapanawagan sang BFP matapos ang nagluntad nga sunog sa Arevalo kahapon. BFP padayon nga ginaimbestigaran ang kausa sang sunog. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ang sanguna masinadyahon nga compound sa isa ka subdivision sa Barangay Yulo, Arevalo, Iloilo City, ang sa karon naging masinulubon ang ila sitwasyon. Wala sang may nabilin nga nagatindog sa 5 ka mga balay diri. Naulamid ba ang ila kaingod balay nga halos naupusman sa sunog? Isa ang partially damaged. Ang ginuhulinan sining sunog ay sa balay ni Sir Julius Pancho. And ang other victims, halos magpalamilya lang ni sila sir except kay Ma'am Fanny Valera nga ingod nila. Nga 2-story ni siya nga balay nga halos 70% gid siya nga sunog man and gin-consider naton nga totally damaged. Naglabot sa 1.7 million pesos ang halit nga gibilin sang sunog. Temporaryo nga nag-i-star sa karon ang mga nasunugan sa gym sang barangay. Nagapabilin nga ang nabilin nga kalayo sa ginalutuan sang pagkaon sang isa sa mga nasunugan ang gintunaan sang kalayo. Apang padayon pang investigasyon sang BFP sa posible iban pa nga pwede ginhalinan sang kalayo. Ituway naton ginalimit no sa amulan sa to nga istorya and still no ongoing pa man ang aton nga investigation for other possible motive kung nga ang natabo atong sunog. Maluwas sa pagtsekyar sa mga ginaluto, panawagan man sa otoridad sa publiko ilabi na nga nagaluntad ang power interruption nga mas mangin mahinalungon sa paggamit sang kandila kag sa mga appliances. Sa mga appliances naman naton, kuryente, kung wala ginagamit, i-unplug naton sa saksakan. Kasi namin incident sa brownout, magagamit kita sang kandila, sigurado naton nga hindi malapit sa mga bagay nga dali masunog. Upuod kay Hans Discianto, John Sala. 1 Western Visayas. Kapuso sa Negros Occidental naman, India National Pilason matapos inuthang sa Sagay City. Samtang sa Banwa sa Clatrava, enkwentro nagluntad sa tunga sa militar kay ginapatihan NPA. Nakatutok Aileen Pedreso. Pila ka mga armas, balak iban pa nga kagamitan ang na-recover sa 79th Infantry Battalion matapos nagluntad ang enkwentro sa tunga sa militar kag rebelde nga grupo sa sitio Martisan, Barangay Cambuyobo, Banwa sang Calatrava kahapon. Sunod sa kapulisan, nagapatigayon sang operasyon ang militar sa lugar sang nakaenkwentro ang rebelde nga grupo. Wala sang may napilasan sa bahin sa militar apang may nakita nga tinulo sang dugo sa lugar nga indikasyon nga may napilasan sa mga rebelde. Wala naman sang may gin-evacuate ng mga residente sa pagbayluhan ng isang lupo. Unfortunately, they were able to encounter more or less 8 members of the CVP, NPA, and BF. For the update po, wala naman po tayong casualty for the PNP. Pilason ang isa ka Indian national na si Depo Singh matapos gintiro sang riding in tandem sa Barangay Poblasyon 1 sa Sagay City. Sunod sa kapulisan, pasunod na sa ginarentahan nga apartment ang Indian National sang ini ang ginsundan kag gintiro sang sakay sa isa ka motorsiklo. Gilayon ini nga gindala sa ospital matapos naigos sa nawala nga batiis. Yara na ini sa estable nga kondisyon. Posible sunod sa kapulisan nga konektado sa trabaho sini ang rason sang pagpaniro. Dahil na po doon sa lending pautang na rin. But still we're looking forward for other possible motive or
Nakitaan na kainasang aga ang bangkay sa 25 anyos nga si Ryan Nacion, 25 anyos. Matapos ginpahayag ini ang nalumos sa Bago River sa barangay San Miguel sa Manwasang Murcia kahapon. Matapos ang pila ka oras nga retrieval operation, nakita sa mga residente malapit sa lugar ang bangkay ni Nacion. Nahibaluan nga upod sini ang mga abyan anti sini na lumos samtang nagapaligo sa suba. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. PRO6 padayon nga ginaduso ang signal jamming sa Dinagyang Festival 2024 bangon sa pamahog sa seguridad. Iloilo City Mayor Jerry Treñas nanindugan nga hindi sugot sa signal jamming kag handa magsugilanon sa PNP chief. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginalauman ang pagdugok sa mga Ilonggo at mga turista sa palaabuton niya Dinagyang Festival sa mga tuig kung sariin mas mabudlay ang pagbantay sa seguridad. Isa sa kinaandan niya pamaagi sa kapulisan amo ang signal jamming o kung pagdula sang signal. Para sa Police Regional Office 6, dako ini nga bulig sa seguridad sa palaabuton niya selebrasyon. Nagpadala na sang request letter ang Police Regional Office 6 sa Iloilo City Government tuhoy diri. Because the signal jamming will be a tool for any group or persons who have nefarious plans to do bad things sa Dinagyang. So hindi nila magagawa yon kung mayroong signal jamming. Ginadusog gid sang PRO6 ang tikagod malikawanan na tabo sa pagpambomba sa isa ka balutuan sa Marawi City sang tinarikdan nga tuig sa isa ka religious gathering. Apa mabaskog nga nanindugan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi inisugot sa signal jamming. Nagdeklara man kuno ang pulis kag militar nga insurgency-free naman ang Iloilo City. Ang council hindi ganyan. Okay. Pagotong nga huol lang hasta sa Uton, hasta sa airport. I don't think they are capable of doing a signal jam only on a specific place. Layo man Marawi sa Iloilo. Taway diya sa Iloilo. Tingnan ano kulbaan nila. Yung mga ido sila. Ipalibutan nila na ido ang aton stage. Kanti kadamo-damo pulis. Kung magpakatinga pagid si Treñas, magapangayos ang bulig si Villaflor sa PNP chief. I think on my level we had done already our part, but if there will be a negative response from the good mayor, I think it is incumbent upon me to notify the higher headquarters. Handa naman ang alkalde nga atubangon kag sugilanunan ang pagdulas ang signal sa Dinagyang Festival. Suno sa PRO6, nagsugot ang gobernador sa aklan sang signal jamming sa Ati-Atian Festival. Padayon man sa karon ng ilang monitoring kaupod ang militar sa mga grupo o kon pagpamahog tuhoy sa selebrasyon. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mapo sa pinakadako naman yung Chinese New Year celebration sa Western Visayas, nga Bacolod Festival kasado na sa Pebrero. Samtang isang Western astrologer ginpakigbahin ang iya sini mga prediksyon. Yari nga itong gintutukan. Todo ng pagpanghanda para sa ginakalangkagan nga Bacolod Festival 2024. Sentro sa kaiwatan para sa annual Lunar Year celebration ng Year of the Wood Dragon nga ginapatihan magabugas ng swerte. Formal na gilansar sa organizers ang logo kung saan makita ang dragon kag ang nagabanaaga Chinese coin sa kirid sini nga simbolismo sang strength and power santo sa pagpati kag Chinese culture. Bitbit man sa dragon ang good fortune kag financial abundance. Magabalik sa Dalan Lacson kag North Capitol Road ang pagsaulog sa Bacolod Festival sini nga tuig 2024. Magasugod ang kahiwatan sa February 9 to 11. Bilang naandan yarang Chopsticks Alley kag ang Grand Fireworks presentation. Anong ka grupo naman ang magasambuwa sa Street and Lantern Dance Competition. 60 tub-tub 100,000 pesos ang padya sa top 3 winners, maluwas pa sa special citations. Samtang, santo naman sa hutik siya tarot cards. Ginpatpat sa card reader kag Western astrology expert kasi Bench Kilantang. Ang mabalantayan, good news ug bad news sa mga 2024. Kung love life ang bagay-soryahan, may mabunit ka naman gidayhan. Sa career kag plano, ano bala ang pinakamaayo? So 2024, the first card here is Eight of Cups. There are some unfinished business, unfinished things that are made to be unfinished.
And that's the beauty of it. This goes out to things that are work of art and relationships that are no longer working out for you. Manginbuga na bala sa kwarta ang kadamaan o kung base mas malubong sa utang. All in all, maging successful ba lang tuig o kung base mabutang sa ital-ital. So success for us will happen only if it is fair for all of us. And Six of Wands here, success is promised, but are we truly happy with that success? Abisar sa mabalantayan nga nakita si Nisea Baraha, aminado si Bench nga nagapabilin lang iniagiya para sa mas maayo nga futuro. Ang bad vibes tinguhaan nga mapanas, kagang good vibes naman mas padamuon, agod ang swerte magtubo all year round. Opo Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso magapadayon naman ang maulanon nga tiyempo sa pinakabahin sa pungsod bangod sa shear line kag amihan. Northern kay eastern section sa Mindanao ang pinakaapektado sa shear line. Samtang hangin amihan gihapon ang magaluntad sa Luzon pati man sa Visayas. Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa sa mga lapta-lapta nga pag-ulan sa Aklan, Capiz, ug Negros Occidental. Dapat man manginhanda ang nabiling nga bahin sa pungsod sa maulanon nga tiyempo, ilabi na ang Mindanao kung sa diin may mabasog nga ulan nga posible magpabaha ukon magdulot sang pag-usmod sang duta. Mangin mabalod kag likawan ang magpalawod sa mga baybayon sa Northern Luzon, Eastern Seaboards ukon Eastern Seaboards sang Central pati man sang Southern Luzon, pati sa Eastern Seaboards sang Visayas kag sa Mindanao. Ginshare na dayasawa ng asawa ko stars Jasmine Curtis Smith kag Graver Cruz ang inapananawan pagabot sa love. Sa pamangkot kun handa bala sila pakigbato ang ila pinalanggas sa kabuhi ang sabat sang duha, wala sang kakulbang nga himuon ng tanan para sa ila. Wala man kuno nagalayo ang ila karakter in real life sa ina role bilang Jordan kag Christy nga mag-aatubang sang madamo nga pagtilaw pagkatapos gid sa ila kasal. Bantayan mga kapuso 9:35 PM ang asawa ng asawa ko sa Jimmy Prime. Gindayaw ni Jeneline Mercado sa Sian Lim nga iya-love team sa newest kapuso primetime series na Love Die Repeat nga nag-eri na sa Jimmy Prime sang January 15. Suno sa Ultimate Star, nakarelate gid siya sa istorya sang serya pagabot sa pagpakigbato sa love. Na-appreciate man sining nga judgment sa Sian Lim, labi na pagabot sa acting, magud first time nila nga mag-updanay sa project. Ang acting ni Sian sa mabagot ng mga eksena, mas gin kabiliban ni Jen. Bantayan ng Love Die Repeat mga kapuso ay 8:50 PM sa Jimmy Prime. Nakagwa na sa ospital si Black Rider star Roro Madrid. Matapos nila admit sa emergency room pangod sa sore throat kag trangkaso. Aminado ng aktor nga na-miss gid ang taping bangod kinahanglan sini mapangway. Subong back to work na ini. Nagpasalamat man ang aktor sa care nga ginpakita sa girlfriend nga si Bianca Umali nga nagbisita siya sa ospital. Yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Ang protektores ng Golden Scorpion ginbuyagyag na. Rafael nagbulig na sa PNP sa pagdakom sa mga tao sa likod sang Palanga Massacre. Bantayan sa Black Rider sa Jimmy Prime pagkatapos ang 24 oras. Security Protocol sa Kalibo Ati-Atian 2024 plastado na. Pagpalapak sang imahe ni Senyor Santo Niño, magapabilin apang mga bisita, ginapanugyanan nga magsuksok sang face mask. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Apat kadlaw ang tisang highlights ang Mother of all Philippine Festivals na Kalibo Ati-Atihan, 100% na handa ang Kalibo Local Government Unit. Plastado na ang pila ka protocols kasubong na lang sa papahamtang sa vendors sa isa lang kalugar. Pagdumili sa mga signages, kagugot nga pagbantay nga wala sang basura nga magalinapta sa festival sites. Ang mga dalan nga nagapalibot sa festival zones pagkasiraduhan man kadungan sa mga highlights. Sunod sa Local Government Unit para sa seguridad sa mga matambong, nag-request ang Kalibo PNP sang signal shutdown
Apang signal jamming lang ang ginhingyo nila sa National Telecommunications Commission nga posible magadugay sa kapinduha ka oras sa Enero 21 kadungan sang Pilgrim Mass. It was suggested during the coordination meeting with the Aklan PTO na signal jamming na lang kasi pag total shutdown wala talagang signal in the entire area ng festival. So magkakaproblema tayo with the communication, internet connection. Samtang ang mga senior citizens sa mga may comorbidities nga magatambong sa sadsad subong man sa misa ginapanugyanan nga magsuksok gid sang face mask para sa ila proteksyon batok sa COVID-19. Magapabilin man ang tradisyonal nga palapak para sa mga deboto. Relic lang siya no na pinapaapak dun sa katawan ng devotee. At wala naman po tayong restrictions kasi ang ating pong ninyo ay nakaangat siya. Hindi po siya maaabot ng ating devotees. Ang highlights ng Kalibot-Atian 2024 ng street dancing ang hiwaton sa January 19. Sa January 20 naman ang sadsad sa ati-atihan nga pasakupan sang 35 ka mga tribo. Sa January 18 naman, 8 p.m. sa Pastrana Park ang Kapuso Fiesta. Makabonding sang fans sa Black Rider cast Ruru Madrid kag John Lucas, kaupo ng asawa ko cast nga sa Liza Lopez kag Joem Bascon. Upod kay Marvin Lauderes, Tess or Dallas, One Western Visayas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa buong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginisalamat sa padayon niya pagtutok. Ako sa Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.